Nawawala na nga ba ang respeto ng mga bata ngayon dahil hindi sila nakatikim ng hampas, ng palo, gaya natin noon? Noong 90s guys, no, ang tsinelas, ang hanger, ang sinturon, ang naging pangatlong magulang natin para tumino. Pero sa paglipas ng panahon, pinalitan na po ang pisikal na parusa ng gentle correction at communication. Dahil nga ba dito kaya marami ang nagsasabing mas matigas na raw ang ulo ng mga bata ngayon? New day, new parenting topic na naman po tayo, mommies and daddies. Welcome na po pala sa day 9 ng serye natin. Pag-usapan naman natin guys, ang isa sa pinakamainit na usapin, yan po ay ang disiplina. Tayo mga millennials guys, no, lumaki tayo sa panahon na ang respeto ay nakukuha sa takot. Isang tingin pa lang ng nanay, alam na kaagad na kailangan ng tumahimik. Pero ngayon guys, no, bilang mga Gen Z parents naman, mas pinipili nating makipag-usap, mag-explain at mag-set ng boundaries ng walang pananakit. Kaya ang tanong po natin, epektibo nga ba yan o ginagawa lang nating spoiled ang susunod na generation? Ito po guys, sa mga pagbabago ng disiplina na na-experience natin. Una muna, ang 90s discipline, compliance through fear. Noon kasi guys, ang palo, shortcut yan para sumunod ang anak mo. Ang paniniwala po kasi natin noon, ang batang hindi pinapalo, lumalaking walang modo. Natututo siyang sumunod dahil ayaw niyang masaktan. Pero ang side effect, marami po sa atin ang lumaking hirap mag-express ng emosyon o laging may takot sa authority figure kahit matanda na tayo. Pangalawa guys, no, the modern discipline, respect through connection. Ngayon po kasi guys, ang focus ay positive discipline na. Naniniwala na po tayo ngayon na ang tunay na respeto hindi galing sa takot, kundi sa pangunawa. Imbis na palo, gumagamit po tayo ng natural consequences at timing. Mas mahaba ang pasensya na kailangan, mas maraming salita ang kailangang bitawan. Hindi po yan sa pagpapa-spoil, kundi pagtuturo po yan sa bata na gumawa ng tama dahil alam nilang ito ang tama. Hindi dahil sa natatakot lang silang masaktan. Dito po guys sa Gene and Jen Parentings, no, naniniwala po kami na ang disiplina ay dapat lagi may kasamang pagmamahal. Hindi po kailangan maging marahas para maging epektibong magulang. Ang layunin po natin dito sa Gene and Jen Kidswear ay makita po ang mga anak ninyo na lumalaki may kumpiyansa at respeto sa sarili. Mga batang hindi takot magkamali dahil alam nilang may magulang silang gagabay sa kanila na may pangunawa at malasakit. Mami at daddy, ang disiplina po ay nagbabago. Pero ang layunin po nating mapalaki sila ng mabuting tao ay mag-i-stay yan. Pero aminin po natin, ang hirap talaga maging kalmado kung pagod ka na sa trabaho at sa gawaing bahay. Bukas po guys sa day 172 natin, hihimayin naman natin ang parenthood, burnout at self-care. Paano ka ba magbibigay kung ang sarili mong baso ay wala ng laman? Huwag kayong mawawala bukas. Para sa iyo mami at daddy, kailangan pa rin ba ang palo sa panahon ngayon? O sapat ng gentle discipline? I-share mo naman yung naiisip mo dyan sa comment section natin. Let's keep the discussion at respetuhin po natin ang isa't isa sa comment ng isa't isa. Huwag po tayo mag-away. Magkakaroon po ng free webinar ang Gene and Jen Parenting sa darating na February 6, Friday 7 to 8 p.m. Ang title po na usapin natin, Parents, Usap Tayo, A Guide to Fighting Child Depression Together. Himay-himayin po natin guys kung paano ba talaga labanan ng depression sa mga bata, ano-ano ang mga warning signs niyan, at paano tayo magiging sandigan ng mga anak natin. Makakasama po natin guys ang expert consultant natin, si Dr. Cathy Pagulayan, isa po siyang licensed psychometrician at isang educational psychologist. Paalala po, sobrang limitado lang ng slots. Maximum of 300 participants lang po ang pwedeng pumasok sa Zoom invite. Kaya kung gusto mo makasigurado ng slot, una, i-scan mo ang QR code na matatagpuan sa taas ng screen mo para sa free registration. Isisend po ng team namin ng Zoom link sa contact details na ilalagay nyo sa form. At para naman po sa mga magulang na nangangailangan ng agarang tulong o urgent mental health concern para sa anak nila, i-scan mo naman ang QR code na matatagpuan mo sa baba ng screen para dumiretso ka na po sa Child Mental Health Consultation Form. Kung hindi nyo naman mascan ang mga QR codes, huwag po kayo mag-alala mami at daddy. Nilagay rin po ng team namin ang Google Form link sa comment section natin. Mami at daddy, huwag po nating hayaang lumala ang sitwasyon. Protektahan po natin ang mental health ng anak natin. Kaya mag-register ka na at kita-kita po tayo sa February 6.